niyayari si Roque, mga bossing. Bakit to? Tingnan nyo, pakinggan nyo yung sasabihin ni Panelo, mga kababayan. Kasi nung una, ang sinasabi ni Panelo, umarap ka, abogado ka naman. Tinanong si Panelo, ano sabi kay Panelo? Attorney, naniniwala ka ba na ginigipit ng gobyerno si Roque? Sabi ni Panelo, hindi, no? Hindi ako naniniwala na ginigipit ng gobyerno yan. Tapos, sabi lawyer ka naman, abogado ka naman, umuwi ka. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Yun ho yung unang banat ni Panelo kay Roque, mga kababayan. Junior Junel Domingo, salamat po sa inyong super sticker. Ngayon mga bossing, bumanat na naman. Kulang na lang tawaging akla eh. Kulang na lang tawaging bading eh. Presidential spokesperson Harry Roque. Ito, pakinggan ho natin mga bossing. Kumbaga, harapin mo na, magpakalalaki ka. Yan ang hamon ni Magpakalalaki ka! Lalaking-lalaki naman po yan. No? Sabi nga niya, sa pinakamatigas na boses niya at pinakamatigas na pagsasalita niya, tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Di ba? Doon ko po napatunayan sa aking sarili na lalaking-lalaki po si Harry Roque. No? Kaya lang, yung mga ganito po, no? Wala eh. Hindi mo makitang nagpapakalalaki eh. Tinatakbuhan yung problema eh. Tinatakbuhan eh. Nagyayabang siya, nagmamalaki siya na kesyo daw meron at kumpleto siya ng dokumento. Pero nung papakita na yung dokumento, wala na, tumakas na. Hindi na ho nagpakita, mga kababayan. Former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, kay former Presidential Spokesperson Harry Roque. Matapos pumutok ang balitang pinag-aaralan na ng DOJ ang pakikipag-ugnayan sa Interpol. Naku po, Roque. Hindi ganyan naman talaga ang mangyayari, mga kababayan eh. No? May kaso si Roque, lalabasan ng warrant of arrest, makikipag-ugnayan naman sa Interpol. Although, nasabi nga po ng DOJ, hindi siya pwedeng arestuhin din ng Interpol sa loob ng Netherlands. No? Dahil may gumagana na yun nga, yung kanyang isinumite para sa kanyang asylum. Yun lang ho ang pinanghahawakan ni Roque. May hangganan din ho yun, mga kababayan. Pag napatunayan ho ng gobyerno ng Netherlands at talagang naipaliwanag ng Pilipinas, baka po yung sinasabi ni Roque na 1.5 taon bago lumabas yung aking asylum, baka biglang lumabas ho agad-agad dyan. Bakit? Kasi po, pinuntahan na ng DOJ kinausap. Meron silang mga dokumentong isinumite sa Netherlands para patunayan na walang nanggigipit kay Roque. Binibigyan siya ng due process. Pinagpapaliwanag siya. Di ba? Si Roque lang talaga ang tumakas. Para maihain ang isang red notice laban kay Roque. Noong May 15 kasi, kinumpirma ng Angeles Pampanga Regional Trial Court sa Billionario News Channel na mayroon ng arrest warrant laban kay Roque. Ayan nga po, di ba? Halos may ilang linggo na din po. Ayan, all offenses, charges are non-bailable. Naku, Roque. Kapag ka ikaw ay nakuha, para ka na ding si Buloyski, sok pa sa oblo, naku, masaya ka dun. Panigurado, 100% happy si Roque doon, mga kababayan. Ay, nako. Kung kay Ronnie Liang, hirap na hirap siyang magpa-topless at kailangan pang i-dare si Ronnie Liang, sa oblo ho, mga kababayan, nako kusang mga nakatopless yung mga kasama niya doon. Baka mamaya magpaano pa yon, magpamasahe pa si Roque. Sabi nung Kosa, masarap ba yung masahe ko? Di ba? Mag-e-enjoy si Roque doon. Mga bossing, no?
Ewan ko kung bakit ayaw pa ding umuwi ni Roque. Sandra Ong at mahigit 40 taong sangkot umano sa qualified human trafficking. Matatandaang matagal nang nagtatago si Roque matapos siyang maging isa sa persons of interest sa ni-raid na Lucky South 99. Oh. Hindi nila pwedeng sabihin. Sabi ni Ma'am Elsa Liang, ano po ibig sabihin ng oblong? Oblo po, oblo. No? Ibig sabihin po ay piitan. No? Salitang kalye, salitang kalsada, salitang tondo. Oblo sa loob. Yan po, binaliktad po na loob, mga kababayan. Yan po yung oblo. Oh, hindi oblong. Yung oblong is ano ho yan? Ano tawag doon? Yung square, bilog. Oh, yan, ganyan ho. Ano ba sa Tagalog doon? Oh, hugis. Di ba? Game. Isang pogo facility sa Porac, Pampanga na sangkot umano sa torture, kidnapping, sex trafficking at iba pang mga krimen. Yan. Paano naman na-link si Roque doon? O, yun nga po, dahil nga doon sa loob nila, mga kababayan, sa loob ng Pogo, doon nakita yung dokumento, doon nakita yung bank account ni Roque, at sa bahay ni Roque, nakita yung Chinese na nagtatrabaho sa Pogo. Ganun kabilis. O, ganun ho nakalink si Roque. Noong Marso, idineklara ni Roque na nag-apply siya for asylum sa Netherlands. Biktima raw kasi siya ng political persecution sa bansa. Pero banat ni Panelo, Sa tingin niya ho ba, ganun ka BOBO? Yung Netherlands? At yung kanyang mga sinasabi lang ang papakinggan? Hindi ho. Kukonsulta din yan sa gobyerno ng Pilipinas. Ipapakita sa the Netherlands, ako po, ito po ang katunayan dyan. Oh, tingnan mo, binigyan ho namin siya ng karapatan para ipagtanggol ang kanyang sarili, para idepensa ang kanyang sarili. Pero tumakbo ho siya, tumakas ho siya. Diba? At may mga naghabla nga din po sa kanila na konektado siya doon sa Pogo. Kaya may kaso po yan sa Pilipinas. Hindi nila pwedeng sabihin na walang koneksyon sa Pogo, gawa-gawa lang. Meron ho no? Kumpletos recados po yung pagkakalink. hindi naman biktima ng political persecution si Roque. Umalis daw kasi ito ng bansa dahil sa citation of contempt ng Kamara laban sa kanya. O, di ba? Mismong si Panelo ang sasabi niya, kakampi nila yan. Di ba? Nasa panig nila Roque yan. Di ba? Wisely Mateo. At Kent Chan Pasamosa. Sa programang At the Forefront ng BNC, sinabi ni Panelo kay Roque na umuwi na sa Pilipinas at harapin ang kanyang kaso. Kung nakademanda ka rito, harapin mo. Totoo nga naman. Di ba? Ano sabi ni dating Senadora Leila de Lima na ngayon po ay papasok bilang kongresista, congresswoman? Hindi ko tinakbuhan niya mga yan. Hinarap ko lahat yang mga yan. Bakit si Roque ganun? Di po ba? Bakit si Roque tumatakbo? Kasi rightly or wrongly, tama man o mali, pag hindi ka umuwi at nagtatago ka dun sa ibang bansa, ang perception ng tao, guilty ka. Totoo. Mga bossing, yun ang unang iisipin, no? Hindi lang po ng mga Pilipino. Kahit sa ang sulok ng mundo, yun ang iisipin. Pag nagtago ka, merong ipinapasagot sa iyo, may tinatanong sa iyo, tapos, imbis na sagutin mo, nagtago ka. Guilty ang tingin sa iyo. Di ba, Roque? Yun ang magiging problema niya. Parehong naging spokesperson ni former President Rodrigo Duterte ang Sabi ni Marijo, duwag na bayot pero tapang magkukuda. Matapang yan si Roque. Pagkahuyan, tumungtong doon sa isang ewan ko kung ano yun, tawag doon, sa mga halamanan, sisigaw yan. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Tapos, re-resbakan siya. Ni Chi, one squad. Sasabihin, bayot, bayot, bayot. Bakla, bakla, bakla. Sasabihin ni Chi. No? dalawa at nananatiling matibay na tagapagtanggol ng pamilyang Duterte. Pero matatandaan kahit noong Marso, may mga banat na si Panelo kay Roque. I don't know Harry Roque. Who's he? Sa kabila nito, wala naman daw silang political rift. Kahapon, naglabas ng pahayag si Roque Si Roque, iba na itsura, Ay, nako. Tingnan nyo, ibang-iba na ho, mga kababayan. Minsan, nakikita natin yan, parang hindi na ho nakakapagsuklay,
sa kanyang Facebook page. Kung ikaw po talaga ay ginigipit gaya ko, Oh, itong pagkukuha ng asylum at pagiging refugee, this spells the difference between life and death. naku po. Ayaw mong pag-usapan, Roque. Yung tungkol doon sa Pogo, yung connection mo doon sa Pogo, kaya ka nakasuhan. Hindi, kasi ganyan talaga ang gagawin niyan. Ididiin niya at pauulit-ulitin niya, no? Na kaya siya hinahabol ng Pilipinas ay dahil po inilabas niya daw. Chupa. Uy, ano? Ito naman si T Junior 2K25 bigla na lang bigla na lang nagko-komento lang ganun. Kung ano-ano yung nababasa ko tuloy. Di ho ba, mga bossing? Nawala tuloy ako. Biglang nag-comment si si 2K25 si TJR ng sup. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunga. Ano daw? Ano daw? Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga. Iba ho yung naisip ko doon, mga kababayan. Doon sa tingin ninyo, hahayaan nila akong mabuhay sa laki ng aking bunganga? Oh. Tapos bigla mo makikita yung comment na ni Marijo, may lollipop. O tapos may chupa chups na, Diyos ko po Lord.